Magandang araw po sa inyong lahat mga kapatid. Purihin muli ang Panginoon dahil sa inyo na sinamahan niyo po kami sa ating gawain ngayon mga kapatid, at mapakinggan natin ang magandang balita na walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Shalom, shalom. Awitan po natin ang Panginoon. Shine, Jesus, shine. Lord, the light of your love is shining in the midst of the darkness shining. Jesus, light of the world, shine upon us. Set us free by the truth you now bring us. Shine on me. Shine on me. Shine, Jesus, shine. Fill this land with the Father's glory. Blaze, Spirit, blaze. Set our hearts on fire. Flow, river, flow. Flood the nations with grace and mercy. Send forth your word, Lord, and let there be light. Lord, I come in your awesome presence, from the shadows into your radiance. By the blood I may enter your brightness. Search me, try me, consume all my darkness. Shine on me. Shine on me. Shine, Jesus, shine. Fill this land with the Father's glory. Blaze, Spirit, blaze. Set our hearts on fire. Flow, river, flow. Flood the nations with grace and mercy. Send forth your word, Lord, and let there be light. Tayo po ay manalangin. Sa amin pong pagsisimula ng aming gawain, ang pagbalay-bulay ng iyong banal na salita, O Diyos, Yes, Lord. at panalangin nais po namin nagabayan niyo po kami sa pamagitan ng iyong banal na Espiritu. O banal na Espiritu, dumako po kayo sa aming mga puso at diwa, at pahiran niyo po kami ng langis ng iyong kapangyarihan upang magawa namin ang banal na kalooban ng Diyos Ama. O banal na Espiritu, manahan po kayo sa amin, at gayon din po i-anoint yung ang mga nakikinig ng mabuting balita kung saan man sila naroon, Panginoon. Pagpalain mo rin po sila sa pangalan ni Jesus. Amen. Muli mga kapatid, buksan natin ang ating mga Biblia na ito ay pagkain ng ating kaluluwa. At sa pamagitan ng ating pag-aaral na ito, mga kapatid, lalago ang ating panampalataya at mas lalong lalalim pa ang ating pagtitiwala sa Diyos at madagdagan ang ating kaalaman tungkol sa banal na salita. Atin pong buksan ang ating mga Bibles sa Matthew chapter 28 verses 16 to 20. At ito po ang sinasabi. Pumunta ang 11 alagad sa Galilea sa bundok na sinasabi sa kanila ni Jesus. Nang makita nila si Jesus, siya'y sinamba nila.
Subalit may ilan sa kanilang nag-alinlangan. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya't habang kayo humahayo, gawin niyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng bansa. Bautismuhan niyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng inuutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Ito ang salita ng Diyos para sa bayan ng Diyos. Ang Matthew 26:16 to 20, mga kapatid, ay tinuguri ang the Great Commission of the Lord Jesus Christ for His disciples. The Great Commission is the instruction of the resurrected Christ to His disciples to spread the gospel to all nations and also to all people of the world. At ibinigay ang dakilang pagtatalaga ng mga alagad bilang the preachers of the gospel sa bundok ng Galilea. At ang bundok ng Galilea ay may mahalagang dapat na malaman natin, mga kapatid. Sa Galilea nagsisimula ang ministry ng ating Panginoong Hesukristo. At ibinigay ang pagtatalaga sa kanila bilang the preachers of the gospel bago umakyat ang Panginoong Hesukristo sa langit. Sa bundok ng Galilea ay ibinigay ang dakilang pagtatalaga ng mga alagad or the giving of the Great Commission. Ito ay kahawig din sa bundok ng Sinai o Sinai. Ang pagbibigay ng the Ten Commandments ay ipinagkaloob ito sa pamagitan ni Moises para sa Israelita o sa bayang Israelita. Sa bundok din, ipinangalan ng Panginoon ang tinatawag na the Beatitudes. Isa sa mga Beatitudes, mga kapatid, ay blessed are the peacemakers, for they shall be called the children of God. Gayon din, blessed are the meek, for they shall see God. Sa bundok din, ipinapahayag ang makalangit na anyo ng ating Panginoong Jesucristo. Ipinakita ito sa the Mount of Transfiguration. Walang sinasabi kung anong klase o anong pangalan ng bundok, pero ang tawag dito sa Bible ay the Mount Transfiguration. Sa bundok din ng Kalbaryo, ipinapakita ang kordero ng Diyos na ipinako ng mga Israelita, ng mga Hudyo, na walang iba na pinako kundi ang ating Panginoong Jesucristo. At gayon din, ipinapahayag sa bundok ng Galilea, ibinigay ang the Great Commission. This last climb to the top of a mountain was but the beginning for the disciples who received the Great Commission to win the whole world through evangelism. Doon sa bundok ng Galilea ay isang mass gathering, isang pagtitipon upang sambahin ang Panginoong Hesukristo at mayroong iilan na nag-alinlangan. Bakit sila mag-alinlangan samantalang binigay na sa ating Panginoong Hesukristo the authority to rule over the heavens and the earth? Alam ba niyo, mga kapatid, hindi dapat tayo mag-alinlangan na sambahin ang ating Panginoong Hesukristo sapagkat ito ay pinag-uutos ng Diyos hindi lang sa atin kundi sa mga anghel. Lalo na ito ay mabasa natin sa Hebrews chapter 1 verse 6. At ito po ang sinasabi, at nang susuguin na ng Diyos ang kanyang bugtong na anak sa sanlibutan, ay sinabi niya, dapat siyang sambahin ng lahat ng anghel ng Diyos. Kung ipinag-uutos ng Diyos na sambahin ng mga anghel ang ating Panginoong Jesucristo, sa atin pa kaya bilang mga tagalupa o mga taong hinirang ng Diyos? Hindi dapat tayo mag-alinlangan sambahin ang Panginoon Hesus sapagkat siya ay karapat-dapat na sambahin.
Ito rin ang sinasabi ni Apostol Pablo sa Philippian Church, chapter 2, verses 9 to 11. At dahil dito siya lubusang itinaas ng Diyos at binigay sa Kanya ang pangalang higit sa lahat ng pangalan. Sa gayon sa pangalan ni Jesus ay luluhod at magpupuri ang lahat na nasa langit at nasa lupa, nasa ilalim ng lupa, para sa ikalwati ng Diyos Ama. Ang lahat ay magkapahayag na si Jesucristo ay Panginoon. So ibig sabihin, wala tayo magagawa kundi talagang tayo ay magkapahayag na ang ating Panginoon Kristo ay Panginoon at lahat tayo ay luluhod sa Kanya. Kaya gayon din dapat ang ating gagawin bilang mananampalataya, mga kapatid, na tayo ay hindi mag-alinlangan na purihin, pasalamatan at sambahin ang ating Panginoong Kristo bilang anak ng Diyos. Kaya sa bundok ng Galilea ay nagpalaala sa atin na mayroon tayong 4 na dakilang katungkulan na dapat nating gawin. Una, humayo at ipangaral ang mabuting balita sa buong daigdig. Verse 19. Ano ang ibig sabihin ng mabuting balita na dapat ipangaral? Ang mabuting balita ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo, sapagkat ibinigay siya sa sanglibutan upang maligtas ang sanglibutan sa pamagitan niya. Kung ating pong babasahin ang Luke chapter 2, 10, 11, ito ang sinasabi. Ngunit sinasabi sa kanila ng anghel, "Huwag kayong matakot. Ako may dalang mabuting balita para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao, sapagkat isinilang ngayon sa bayan ni David ang inyong tagapagligtas, ang Kristong Panginoon." Ang ibig sabihin dito, walang ibang mabuting balita kundi ang ating Panginoon Kristo, sapagkat siya ay tagapagligtas at same time Panginoon. Para kay Juan Bautista, si Jesus ang ating Panginoon ay ang mabuting balita, sapagkat siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanglibutan, sa verse 29 ng John chapter 1. Narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanglibutan. Preaching the gospel means simply introducing Jesus Christ to the people so that they will know the way of salvation and the way to heaven. Preaching the gospel means evangelism. Evangelism involves going out and presenting the gospel and winning converts. Every person, God has a purpose and plan for every life. This gives a person a reason for living, a task to perform. This is a mission to complete, to preach the gospel to the whole world. Pangalawang dakilang katungkulan na dapat nating gampanin, gawing alagad ng Panginoon ang lahat ng tao. Make all the people be the disciples of Jesus Christ. Disciple in Greek means matitis, meaning learner, follower, imitator of Christ, following the footstep of Jesus Christ. Ang mga tao ay natututong mag-aral ng salita ng Diyos, sumunod sa kanyang banal na kalooban, na sila rin ay maging katulad ng ating Panginoon. Tayo rin ay maging katulad ng ating Panginoon. Mahabagin, maamo, mapagbigay ng mga bagay para sa mga nangailangan, matuwid, banal at mapagkatiwalaan. Gawing alagad para sa Panginoon ang lahat ng bansa. Ito ang utos ng Panginoon. Pangatlo, bautismuhan mo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu.
baptize them in a triune formula of baptism. Baptism in Greek is baptismos, meaning cleansing. Paglinis ng budhi ng tao, paglinis ng pagkatao ng tao at ang kanyang puso. Hindi ang tubig ang naglilinis, kundi ang Diyos sa pamagitan ng banal na Espiritu. Noong pinalubog ni Eliseo si Naaman sa tubig o sa the Jordan River, mga kapatid, hindi ang tubig ang siyang naglilinis sa katawan ni Naaman bilang isang kitungin, kundi ang Diyos. Kundi ang Diyos. Baptism is the visible sign of God's grace. And His grace is active to cleanse our hearts and minds. The divine grace is God acting in our lives to accomplish what we cannot do on our own. Baptism, therefore, is the act of inclusion, incorporation, initiation, or introduction into the name of the triune God, into the name or nature or being of God. We are tasked to baptize all people who become Christ's disciples in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Pang-apat po, mga kapatid, turuan mo sila sa mga turo ng Panginoong Hesukristo. Napakalaga ang edukasyong Kristiyana. Ito ay magbigay ng pundasyon sa bawat mananampalataya. Ito ay huhubog sa buhay ng tao upang gampanan at tahakin ang banal na kalooban ng Diyos. The disciples of Christ tasked them to teach the people and let them obey Christ's commandments. Teaching is necessary for understanding the nature and implications of baptism, the nature of God, the work of Christ, the meaning of sin, the will of God, and the nature of the church. Teaching and baptism should be inseparable partners in the making of a Christian. Ito ay magbigay ng direksyon ng buhay ng tao. Nagpapalalim ito at magbibigay ng pagbabago sa puso at kaisipan ng bawat isa. Ang atas ng Panginoon, teach them to obey Christ's commandments. Mga kapatid, nasa Kanya na ang kapamahalaan ng langit at lupa. Ang ating Panginoon nag-roll over us. He commanded us to go and preach the gospel to all nations. Amen. And make them the disciple of Jesus Christ. Baptize them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. And teach them to obey the commandments of our Lord Jesus Christ. Amen. Ang gawain ito ay gawain ng mga taong iniligtas na ng Diyos. Gawain ng mga taong masunurin sa kalooban ng Diyos. Gawin natin ito bilang atas sa atin ng Panginoon. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Amen. Amen. Muli po tayong manalangin, mga kapatid, sa Panginoon. O Diyos na aming Ama, makapalang sa lahat, ang Diyos na tumawag sa amin upang ipangaral ang mabuting balita sa ikaliligtas ng bawat tao sa sanglibutan. Panginoon, ipahintulot niyo po na gawin kaming mga alagad na sumusunod sa iyong banal na kalooban upang kami ay maging instrumento ng pagbabago ng lipunan. O Diyos na aming Ama, makapangyarihan sa lahat, puspusin niyo po kami muli bilang iglesia, manggagawa ng simbahang ito
upang magawa namin ang iyong banal na kalooban. O banal na Espiritu, ang aming Diyos na sumasa sa amin. Manahan po kayo sa aming mga puso at diwa. At salamat, Panginoon, sa iyong anointing power na magawa namin ang lahat na inuutos mo sa amin. At gawin mo kaming mga instrumento upang lumago ang iyong iglesia. Pagpalain niyo po ang mga mananampalataya ng iglesyang ito. Lahat ng mga nakikinig sa aming online worship service at gayon po, Panginoon, ang aming online prayer covenant. Pagtibayin niyo po ito, Panginoon, na maging makabuluhan at ma-reach out namin ang lahat ng tao sa pamagitan nito. Panginoon, pagpalain niyo po ang aming gawain sa pangalan ni Jesus. Amen. Patuloy po kami nagpapasalamat sa iyo, dakilang Diyos, sa umaga pong ito. Tunay na ginagamit mo po ang ministry na ito, na kung saan ay kahit na malayong mga lugar ay napapakinggan nila, Panginoon Diyos. Pagpalain mo po ang mga taong ito na patuloy na nakikinig ng iyong mensahe. Yes. Nawa anuman ang aming naibabahagi ay nagsisilbing kalakasan ng kanilang espiritual na buhay. Yes, Lord. Salamat po sa kanila, Panginoon. At sa umagang ito, patuloy mo pong pagyamanin at lagi mo kaming babasbasan ng banal na espiritu Yes. upang kami ay patuloy mong magamit sa ganitong mga ministry. Kaya, Panginoon, salamat po at patuloy niyo kaming binibigyan ng biyaya, kalakasan at buhay na patuloy mo pong ipinagkakaloob sa bawat isa sa amin. At sa umagang ito, Panginoon, ay patuloy ka po namin pinapasalamatan dahil sa mga miyembro namin na patuloy na hindi nakakalimot sa pangangailangan ng kanilang mga manggagawa. Araw-araw, Panginoon, ay patuloy na sila ay nagkakaloob ng mga biyaya na patuloy na isinishare nila sa amin, Panginoon. Salamat po sa kanila, Panginoon. Balik mo po ang masaganang pagpapala sa mga kapatid namin ito. At nawa sa umagang ito, Panginoon, ay kami ay nagpapakumbaba sa iyo, nagpapasalamat sa lahat ng mga provision na ginagawa mo po sa amin, na ang iyong grace ay parating nandiyan sa kabila ng hindi kami karapat-dapat, ngunit patuloy pa rin ang iyong biyaya, Panginoon, sa amin. Salamat po. Pagpalain mo po kami sa umagang ito sa lahat pa ng aming gagawin. Nawa ay patuloy mo kami gamitin sa iyong ministeryo. Ito po ang aming dalangin na may pagpapasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Pinagpapala ka namin, Panginoong Diyos, sa umagang ito. Salamat sa buhay at biyaya ng buhay na patuloy mo yung pinagkakaloob. Panginoon, tinataas po namin sa inyo, sa aming panalangin, ang inyong iglesia sa dakong ito, O Diyos, na sa patuloy na pag-abot ng mga nangangailangan ng inyong pag-ibig, ng inyong pagpapatawad at ng inyong pagliligtas, Panginoon. Bagamat sa ilang panahon, Panginoon, ay sumandali pong huminto ang pisikal na mga gawain, subalit nagpapatuloy pa rin po kami sa pamamagitan po ng online worship na ito, online devotion na ito, upang merong makapakinig ng inyong mabuting balita. Panginoon, tinataas po namin sa inyo ang bawat sambahayan, tahanan ng St. Paul United Methodist Church. Kayo po ang gumatagpo, gumabay, patuloy na mag-ingat sa kanila, Panginoon, at patuloy na maranasan nila ang inyong kabutihan at ang inyong katapatan. Gayon din po sa bawat sambahayan, Panginoon, sa aming kapaligiran na kinalalagyan, Panginoon, sa kabuuan ng aming syudad o God ng Tondo. Panginoon, dalangin po namin na patuloy na maging maayos, manumbalik po sa kaayusan po ang lahat, Panginoon. At dalangin din po namin, Panginoon, ang aming mga kababayan na patuloy na tumatawag, nananawagan para sa kanilang mga pangangailangan. Tatagpuin niyo po sila, Panginoon. At gayon din po, Panginoon, ang kabuuan po ng
mga laiko ng iglesyang ito, Panginoon, tinataas po namin sa inyo mga bata, kabataan, mga kabataang may gulang, kalalakihan at kababaihan, Panginoon. Kayo po ang patuloy na gumabay sa mga susunod na araw, sa mga susunod na panahon, Panginoon, na sa aming pagsasama-samang muli, O Diyos, ay patuloy na magpalakasan, magpatatagan ang bawat isa, Panginoon, sa pamamagitan ng mga karanasan na ibinigay mo, Panginoon, sa inyong mga anak. Salamat po sa umagang ito, sa inyong papuri at pasasalamat, binabalik po namin sa matamis na pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Patuloy naming dinadakila, O Diyos, at pinasasalamatan ang inyong dakilang pangalan, ang inyong kapangyarihan na nagbigay sa amin ng biyaya, ng mga salita, ng patuloy na pag-asa, ng mga pangangailangan ng bawat isa sa amin. Sa inyo nagmumula ang lahat ng mga bagay na ito dahil ikaw ang makapangyarihang Diyos. Hindi nagbabago ang iyong pag-ibig sa amin. Ang Diyos na aming kinikilala sa mga panahon na wala pa kami, hanggang ngayon ay Diyos pa rin. Diyos noon, ngayon at sa mga darating na panahon. Ito ang Diyos na hindi nagmamaliw. Kung minsan kami ang nagbabago, ngunit hindi nagbabago ang Diyos, makapangyarihan ng Diyos. Ikaw ang tumawag sa amin at nagbigay sa amin ng kapangyarihan upang ipahayag namin ang inyong mga salita at isinusugo mo kami saan man kami pupunta. Dahil ikaw ang nagsugo sa amin, ikaw ang Diyos, ikaw ang lumikha ng lahat, ikaw ang makapangyarihan. Hindi namin kayang abutin ang kadakilaan ng Diyos, hindi namin kayang unawain at intindihin ang kapangyarihan at ang katanyagan ng Diyos. Ngunit dahil merong mga salita, kaya nga isinusugo mo kami para doon sa mga tao na pagpapahayagan namin, malalaman din nila kung sino ang Diyos at madadakila ang makapangyarihang Diyos na lumikha sa amin. Kaya nga sa pagtatapos ng aming dalanginan sa umagang ito, walang katapusan ang aming pagtakila sa inyo, walang katapusan ang aming pagpapasalamat sa inyo, walang katapusan ang paglapit namin sa inyo sa mga nangangailangan, katulad ng mga panalangin na narinig na namin. Hindi ko man ulit-ulitin, hindi man namin ulit-ulitin, ngunit nabanggit na namin kung ano ito at ibatid namin. Batid mo kung ano ang nararapat para sa mga daing ng bawat isa sa amin. Ang aming panalangin, O Diyos, igawad mo sa amin ang iyong patuloy na pasbas, igawad mo sa amin ang iyong patuloy na biyaya, at ang bendisyon ay sumaamin. At ang bendisyon ng pag-ibig, mapayapang buhay, makapangyarihang paggawa sa pamagitan ng aming pagbabahagi ng inyong mga salita, ang siyang sumaamin mula ngayon at sa mga darating na panahon. Amen.